Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Para po ma'am. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, hindi ako nakatanong sa inyo ma'am. Ano? Ano meron kayong do not vote please, vote by please. Ano yung nakayung part please na hindi ko po ma'am? I-recommend yung wag iboto ma'am. Ay! Ako! Ayan! Ayan ang sagot ng taong bayan. Narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Isang pakiusap lamang po sa lahat po ng ating pong mga kasamahan, lalo ligit po yung pong nandun po sa malapit sa ating pong mga speaker. Pakiingatan lamang po at iwasan po natin ang mga pagsiksikan para po maiwasan po natin ang tiyak na disgrasya. Dahil that is a content and it's a little too late. Baba niyo yung mic, baba niyo. Kilo na bigas. Bakit? Sa Visayas. Opo. Bakit na yung mga senador ng administrasyon. Yung sa crab mentality, huwag daw po kayo rally ng crab mentality. Ano sagot na doon? Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise. Yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's sabi ko nga, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan ngayon lang ang numero ng mga Sinabi niyo na iba yung ugali ni Senator Amy. Ang lang po yung conduct. Sir, under your defense po sa ginawa niyo pag-endorse sa Senate. Oo, kilala ko si Senator Amy since 2012, no? Kilala ko si BBM since 2022 sa kampanya. At alam ko kung paano mag-isip at paano magtrabaho si Senator Amy Marcos. Nakita niyo naman yun. Totoo yun. Yung meron siyang solusyon dati, yung Amy solution. Hindi niya pinapabayaan ang problema niya, ang problema ng bayan. Hindi niya pinapabayaan ang mga pangako. Nagbibigay siya ng solusyon at nag-iisip siya. Ang tanong po sa mga tao, hindi po ba tayo natakot na mag-endorse sa Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Tulad na lang rin ng example ko na hindi pareho tao. At magkaiba din kami ni Pakulo. Iba din si Inday Sara. Bakit sa sisira po ng Office of Vice President, parang medyo natuwa tayong mga tao na nabanggit niyo na palitan natin yung Office of the Vice President, ang Office of the President. Ma'am, are you more sure now to run for President in 2028? Siguro, kilala na ako ng mga tao ngayon, no? So, dapat siguro mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nabigitan ng sambayanan sa national stage. So, naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. VP preparations po for impeachment. Preparation niyo po for impeachment. We recently had a meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was presented. Thank you. With President Marcos, do you think you can ever heal this matter with President? Can you ever heal the split division between you and President Marcos? I don't think so because we cannot solve the problems of the country. The problem now is that there were campaign promises and we have yet to see those promises
president, and he was voted by the people because of what he said on stage, and we cannot he cannot deliver on his promises when he was on stage on 2020. Ma'am, reaction nga po sa sinasabi ni Yusek na Thank you. Hindi naman po ang ang Claire Castro Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga Thank you. Anytime. Ano po masasabi niyo po sa mga ating mga katungkulit po sa iba pang larangan na pagtatakbo ng mga kandidato? ano daw? Yung mga katungkulit po natin sa ating mga kandidato sa iba pang kumakaaway po sa inyo. Hindi naman ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya ang ginagawa ko lang ay nagpapaalala lang ako sa ating mga kababayan sa mali natin na ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una, yung mga galing sa malalaking political families. Pangalawa, yung pagbibigay natin ng ating pagkatao para sa pera at para sa pagpili ng boto. At pangatlo, yung hindi na natin tinatanong dahil kung sino lang yung naaalala natin na napasaya tayo, napatawa tayo, sumayaw at kumanta noong kampanya, yun lang yung naalala natin. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng kandidato na ito noong siya ay tumatakbo. Ang halimbawa na lang dyan at alam na nating lahat ay tulad nung nangako ng 2022 si BBM na 20 pesos per kilo ang bigas. Nakalimutan ng 3 taon yun. Ngayon may halala na naman 20 pesos per kilo ang bigas na naman ang usapan at sinasabi ng administrasyon. So yun yung mga paalala ko. Dapat pag-uwi natin yung ugali natin na sa pagboto para meron tayong nakikita ng mga bagong leaders at meron tayong nakikita na pagbabago sa ating bayan. Last question, please. Last question. session of Yusek to go to third ng mga house elements na like Joel Chua and kahapon kay Congressman Valeriano. Is it deliberate? And bakit yung mga district na yun yung mahal? Dahil inimita ako ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dito. Kaya nagpapasalamat din ako sa grupo nila kay Mayor Isko dahil pinahiram nila ako ng stage at microphone at kuryente, ilaw para mapaabot ko yung mensahe ko sa taong bayan. Thank you. Kumusta po preparations po ito? Kumusta po ang Yung preparations natin namin sa impeachment sa impeachment case ay nung pagdating ko galing nag-meeting kami ng mga abogado at inisa-isa namin yung articles of impeachment at inisa-isa din namin yung mga witnesses na kailangan namin para sa pagdepensa noong kaso. Last question, Red. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, di ako nakatanong sa inyo ma'am. Ano? Kung meron kayong do not vote please, yung no part please. Ano yung nakayo part please na yung ko ma'am? I-recommend yung wag iboto ma'am. Ay! Ako! Ayan ang sagot ng taong bayan, narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Sabi ko nga, tingog party list, pagmamayari yan ni Martin Romualdez at hindi niya
i-deny yan dahil sinabi niya yan paulit-ulit sa maraming tao at yung first nominee ay asawa niya. Ako, Bicol, party list. Pagmamayari yan ng congressman na contractor ng mga proyekto. At nabanggit nyo, at narinig nyo, binanggit ng bayan kanina, yung mga makabayan na party list tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan Party List. Marami na tayong ebidensya na meron silang kinalaman at meron silang relasyon sa mga NPA at sa CPP, NPA, NTF at alam ng gobyerno yan. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. Thank you, VP. Thank you. PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. United Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban. Political